May mga krimeng kayang takasan ng isip. At may mga krimeng kahit gaano mo piliting unawain, ay mananatiling bangungot. Sa isang tahimik na komunidad sa Nash, Texas, walang nakapaghanda sa trahedyang magpapayanig hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa buong internet. Isang pamilya, isang bahay, at isang anak na nagsasabing pinatay niya ang sarili niyang pamilya dahil naniniwala siyang kakainin siya ng mga ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nerd at ito ang True Crime Asia. May mga kaso na hindi nalulutas. May mga kwento na hindi dapat kalimutan. Ito ang krimen sa Asia, kung saan ang katotohanan ay kasing dilim ng gabi. Tara at ating alamin ang mga kwento sa likod nito. Noong Mayo taong 2023, natagpuan sa loob ng isang tahanan ang bangkay ng 4 na miyembro ng pamilyang Ulalde. Ang ama, ang ina, isang kapatid na babae, at isang batang lalaki. Ang suspect, ang kanilang sariling anak at kapatid na si Cesar Ulalde, 18 taong gulang. Ngunit mas nakakatindig balahibo kaysa sa mismong krimen ay ang dahilan na sinasabi niya sa mga otoridad. Ayon sa mga ulat, sinasabi umano ni Cesar na naniniwala siyang mga kanibal ang kanyang pamilya, na plano umano siyang patayin at kainin. Walang ebidensyang nagpapatunay dito. Walang nakitang sinyalis ng cannibalism. Wala umanong forensic evidence na sumusuporta sa kanyang sinasabi. At doon nagsimula ang isa pang pinaka-misteryosong family murder case sa Texas. Paano humantong ang isang tila ordinaryong pamilya sa ganitong karumal-dumal na katapusan? Ano ang tunay na nangyayari sa isip ni Cesar Ulalde? At posible bang ang pinakamapanganib na halimaw ay hindi laging nakikita? Ito ang kwento ng isang tahanang nilaman ng takot, paranoia, at isang delusyong maaaring sumira sa buong realidad ng isang tao. At habang mas lumalalim ang investigasyon, mas maraming tanong ang lumilitaw kaysa sagot. Sa unang tingin, walang kakaiba sa pamilya Ulalde. Tahimik, simple, at tulad ng maraming pamilya, immigrant sa Amerika, nagsusumikap lamang para mabuhay ng maayos. Hindi sila celebrity family. Hindi sila kilala sa gulo. Walang malaking iskandalo. Walang history ng public violence na alam ng komunidad. Para sa mga kapitbahay, isa lamang silang ordinaryong pamilya sa isang tahimik na lugar sa Texas. At marahil iyon ang pinaka nakakatakot sa lahat. Dahil karamihan sa mga trahedya ay hindi nagsisimula sa sigawan. Minsan, nagsisimula ito sa katahimikan. Sa mga araw bago ang krimen, walang nakapansin ng anumang kakaiba sa bahay ng pamilya Ulalde. Walang public disturbance, walang emergency call, walang nakitang malaking away. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng bahay na iyon, maaaring may unti-unti nang nabubuong paranoia sa isip ni Cesar. At walang nakakaalam kung gaano na ito kalalim. Ika-23 ng Mayo, taong 2023. Isang ordinaryong araw na magiging simula ng pangungot. Nagsimulang mag-alala ang mga kamag-anak at kakilala ng pamilya matapos hindi makontak ang mga ito. Hindi sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa messages, at habang lumilipas ang oras, unti-unting lumalaki ang kaba. Sa mga ganitong sitwasyon, kadalasan simpleng misunderstanding lang ang dahilan. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Nang may magtangkang silipin ng bahay doon nagsimulang mabuo ang bangungot. Ayon sa mga ulat, hinarap sila ni Cesar habang armado. Doon nagsimula ang tensyon sa pagitan niya at ng mga otoridad. Maya-maya pa, dumating na ang pulisya. Ang simpleng welfare check ay naging hostage-like standoff. Habang nakapalibot ang mga pulis sa bahay, pilit nilang kinakausap si Cesar at doon niya sinasabi ang mga bagay na hindi malilimutan ng mga nakarinig. Ayon sa testimonya ng police reports, sinasabi niyang pinatay niya ang kanyang pamilya dahil naniniwala siyang mga kanibal ang mga ito at kakainin siya. Para sa maraming investigador, hindi yun normal na paliwanag. Hindi yun ordinaryong galit. Hindi yun simpleng family conflict. May kakaiba, may mas malalim. At maaaring may nangyayari sa kanyang pag-iisip na hindi kayang makita ng ibang tao. Matapos ang ilang oras ng tensyon, sumuo rin si Cesar sa mga otoridad. Ngunit ang tunay na bangungot
ay nasa loob pa ng bahay. Pagpasok ng mga investigador, natagpuan nila ang bangkay ng 4 na miyembro ng pamilya. Nasa loob umano ng banyo ang ilan sa mga katawan. May mga tama ng baril, may dugo sa paligid, at malinaw na hindi ito simpleng aksidente o self-defense scenario. Isa itong massacre. Isang buong pamilyang nabura sa loob lamang ng isang gabi. At habang kinukuha ng litrato ng forensic teams ang crime scene, nagsisimula na namang mabuo ang pinakamalaking tanong ng kaso. Naniniwala ba talaga si Cesar sa kanyang sinasabi? O isa lamang itong desperadong palusot matapos gawin ang hindi na mababawi? Isa sa nakakagulat na bahagi ng kaso ay hindi lamang sa pagpatay, kundi ang motibong ibinigay ni Cesar. Cannibalism. Isang salitang parang hinugot mula sa horror movie. Ngunit sa mga sumunod na araw ng investigasyon, walang lumabas na ebidensyang nagpapatunay na sangkot ang cannibalism sa kanyang pamilya. Walang human remains, walang ritual evidence, walang kahit anong forensic indication. At dito nagsimula ang pag-usapan ng publiko ang posibilidad ng isang psychiatric delusion. Sa psychology, mga kaso kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng matinding false belief na para sa kanila ay totoong-totoo. Ang isang tao ay nagkakaroon ng matinding false belief na para sa kanila ay totoong-totoo. Kahit walang ebidensya, kahit taliwas sa realidad. Kapag umabot sa matinding paranoia ang isang delusion, maaaring paniwalaan ng isang tao na may gustong pumatay sa kanya, kahit wala naman. At sa ilang bihirang kaso, maaari itong mauwi sa matinding karahasan. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng taong may mental illness ay marahas. Sa katunayan, karamihan ay hindi. Ngunit sa ilang untreated o severe cases, maaaring masira ang kakayahan ng isip na ihiwalay ang realidad sa imahinasyon. At iyon ang isa sa mga sinusubukang unawain ng mga eksperto sa kaso ni Cesar Olalde. Ano ba talaga ang nangyari sa kanyang isip bago ang krimen? May warnings ba? May mga nakapansin ba ng pagbabago sa kanyang kilos? O may mga sinyalis na hindi napansin hanggang huli na ang lahat? Habang mas lumalalim ang investigasyon, naging komplikado ang kaso. Dahil hindi lang ito tungkol sa murder. Isa rin itong pagtingin sa kung gaano kadelikado kapag ang isang tao ay tuluyang nalunod sa sariling delusyon. Habang inilalabas ng mga forensic team ang bawat piraso ng ebidensya mula sa bahay ng mga Olalde, unti-unting nabuwang larawan ng isang trahedyang mahirap tangkapin. Hindi ito krimen ng isang estranghero. Hindi ito isang serial killer. Hindi ito home invasion. Isa itong krimen na nangyari sa loob ng sariling tahanan. At ang pangunahing sospek ay isa ring miyembro ng pamilya. Isa sa mga unang layunin ng mga investigador ay tukuyin kung anumang ebidensyang susuporta sa pahayag ni Cesar na ang kanyang pamilya ay cannibal at may planong kainin siya. Kung totoo ang kanyang sinasabi, dapat may bakas, may dokumento, may biological evidence, may testimonya, may kahit anong magpapakita na may batayan ng kanyang takot. Ngunit habang lumalalim ang pagsusuri, walang ganong ebidensyang lumitaw. Walang natagpuang indikasyon ng cannibalism. Walang forensic findings na nagtutugma sa kanyang mga aligasyon. At para sa maraming investigator, lalong naging mahalagang tanong kung bakit niya ito pinaniniwalaan. Sa maraming high-profile criminal cases sa kasaysayan, may mga pagkakataon ang isang suspect ay gumagawa ng isang kakaibang kwento upang ilihis ang atensyon. Ngunit meron ding mga kaso kung saan ang isang tao ay tunay na naniniwala sa isang bagay kahit walang basihan sa realidad. At ang pagkakaibang iyon ay kritikal. Dahil dito, nakasalalay kung paano titingnan ng batas at ng mga eksperto ang buong pangyayari. Isa sa pinakasensitibong bahagi ng kaso ay ang usapin sa mental health. Mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng mental illness ay hindi automatikong nag-uugnay sa karahasan. Sa katunayan, karamihan ng mga tao may mental illness condition ay hindi nagiging marahas. Ngunit may mga bihirang pagkakataon kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng matinding psychosis o delusion. Kapag nangyari ito, maaaring magbago ang paraan ng pagtingin niya sa realidad. Ang mga bagay na hindi totoo ay maaaring magmukhang totoo sa kanya. Ang mga taong mahal niya ay maaaring makita niya bilang banta. Ang simpleng pangyayari ay maaaring magkaroon ng nakakatakot na kahulugan sa kanyang isip. At kapag umabot sa ganitong antas ng isang delusyon, maaaring maapektuhan ang kakayahan ng tao na gumawa ng tamang desisyon. Hindi ibig sabihin nito na iyon nga ang nangyari kay Cesar. Iyan mismo ang isa sa mga tanong na sinusubukang sagutin ng mga eksperto at ng hukuman.
Ano ang kanyang kalagayang pagkaisipan noong araw ng krimen? Nauunawaan ba niya ang kanyang ginawa? Alam ba niya ang pagkakaiba ng tama at mali sa oras na iyon? Meron ba siyang psychiatric condition na nakaimpluwensya sa kanyang mga kilos? Ang mga tanong na ito ay hindi madaling sagutin at madalas ay nangangailangan ng mahabang pagsusuri mula sa mga espesyalista. Habang tumatagal, ang atensyon ng publiko ay lumipat mula sa crime scene patungo sa courtroom. Dito magsisimulang harapin ang pinakamahirap na bahagi ng proseso. Hindi lamang kung ano ang nangyari, kundi kung paano ito dapat hatulan. Naharap si Cesar Olalde sa mga kasong may kaugnayan sa pagpatay sa 4 na miyembro ng kanyang pamilya. Ngunit bago pa man makarating sa mismong paglilitis, lumitaw ang isang mahalagang usapin. Ang kanyang competency to stand trial. Sa sistema ng hustisya sa Estados Unidos, may pagkakaiba ang pagiging guilty at pagiging competent. Ang pagiging guilty ay tungkol sa kung ginawa o hindi ng isang tao ang krimen. Ang competency naman ay tungkol sa kung naiintindihan ba niya ang legal proceedings at kung kaya ba niyang makilahok ng maayos sa kanyang depensa. Kung matukoy na hukuman na hindi siya competent, maaring hindi agad magpatuloy ang paglilitis. At dito naging sentro ng diskusyon ng kanyang mental state. Habang nagpapatuloy ang mga hearing, patuloy ring sinusubaybayan ng publiko ang kaso. Marami ang naghihintay ng malinaw na sagot. Ngunit tulad ng maraming komplikadong kaso, hindi agad dumating ang mga sagot. Minsan, taon ang bibilangin bago magkaroon ng pinal na desisyon. At sa panahon ng paggawa ng dokumentaryo na ito, wala pang publikong ulat na pinal na hatol sa kaso. Nang lumabas ang balita, mabilis itong kumalat sa social media. Ang salitang carnival ay agad na nakakuha ng atensyon ng publiko. Maraming tao ang nabigla, marami ang natakot, at marami ring nagtangkang hanapan ng paliwanag ang nangyari. Sa internet, nagsulputan ng iba't ibang teorya. May mga naniniwalang maaaring may mas malalim na sikreto ang pamilya. May mga naniniwalang maaaring may psychiatric crisis na nangyari. At mayroon ding mga nagbigay ng sariling interpretasyon sa kaso, kahit walang sapat na impormasyon. Ngunit isa sa mapanganib na modernong panahon ay ang mabilis na pagkalat ng mga haka-haka. Kapag hindi natapos ang isang investigasyon, maaaring mauna ang opinyon kaysa katotohanan. At sa kaso ng pamilya ni Olalde, maraming bahagi ang nananatiling hindi ganap na malinaw. Dahil dito, mahalagang paghiwalay ng mga napatunayang impormasyon mula sa mga espekulasyon. Maraming krimen ang may malinaw na motibo. Pera, selos, galit, paghihigante. Ngunit ang kaso ni Cesar Olalde ay tila nasa ibang kategorya. Kung ang kanyang pahayag tungkol sa kanibalism ay hindi suportado ng ebidensya, bakit niya ito pinaniniwalaan? Saan ang galing ang takot na iyan? May mga sinyalis ba bago ang trahedya? May mga pagkakataon bang maaaring nakialam ang mga tao sa paligid niya kung may napansin silang pagbabago? Ito ang mga tanong na marahil ay nananatiling bukas sa mahabang panahon. At minsan, kahit matapos ang paglilitis, hindi lahat ng tanong ay nasasagot. May mga kasong nagbigay ng legal na konklusyon, ngunit hindi nagbibigay ng emosyonal na pagsasara. At maaaring isa ito sa mga kasong iyan. Sa unang tingin, ang kasong ito ay tungkol sa murder. Ngunit kapag mas pinag-isipan, mas malaki pa rito ang mga aral na naiiwan nito. Una, ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang mental health awareness. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng matinding pagbabago sa pag-iisip, paranoia o delusion, mahalagang may maagang pagkilala at suporta. Hindi lahat ng taong nahihirapan sa pag-iisip ay humihingi ng tulong. At hindi lahat ng nakapaligid sa kanila ay agad na nakakapansin ng mga senyales. Ikalawa, ipinapaalala ng kaso kung gaano kahalaga ang komunikasyon sa loob ng pamilya. Maraming problema ang nagsisimula sa katahimikan. At bagaman hindi lahat ng trahedya ay may iiwasan, may mga pagkakataong ang maagang pakikinig at pag-unawa ay maaaring makatulong. Ikatlo, ipinapakita nito kung gaano kahirap unawain ang isip ng tao. May mga bagay na madaling makita sa labas. Ngunit may mga laban na nangyayari sa loob ng isip na walang nakakapansin. At kung minsan, kapag huli na itong napansin, napakalaki na naging kapalit. Noong Mayo taong 2023, isang pamilyang hindi na muling nakauwi sa normal nilang buhay. Isang tahanan tuluyang nawala ng kinabukasan. At isang komunidad ang naiiwan na nagtatanong kung paano nangyari ang lahat. Ang kaso ni Cesar Olalde ay hindi lamang kwento ng isang krimen. Isa rin itong kwento ng takot, ng paniniwala, ng realidad at delusion. At ng manipis na hangganan.
sa pagitan ng dalawa. Marahil balang araw ay magkakaroon ng malinaw na sagot ang hukuman. Marahil may mga detalye pang lalabas na makakatulong upang lubos na maunawaan ang nangyari. Ngunit sa ngayon, nananatili itong isa sa mga nakakagulat at pinamisteryosong family murder cases ng mga nakaraang taon. At habang isinasara natin ang kwentong ito, isang tanong ang nananatiling nakapitin. Kapag ang isang tao ay tuluyang naniwala sa isang bagay na hindi naman totoo, gaano kalayo ang maaari niyang marating? At ano ang maaaring maging kapalit nito?